6'4 noong college, naging 6'1 sa NBA draft? But anyways, gaano nga ba kagaling si Bronny James? This is Hoop Talk PH, your daily dose of basketball news, updates, rumors, stories, and more. Kung fan ka ng NBA, PBA, or kahit anong basketball league, well, para sa'yo ang istoryang ito. Before anything else, hit that subscribe, like, and notification bell for more discussions and latest videos. Gaano nga ba kagaling si Bronny James? Kamakailan lang ay naging usap-usapan sa internet ang pag-commit ni LeBron James Jr. o mas kilala bilang si Bronny James sa 2024 NBA Draft. Simula pa lang pagkabata, malaki na ang pressure na nakaabang kay Bronny bilang isang basketball player at bilang anak ng 20-time All-Star. Pero, gaano ba talaga kagaling si Bronny James? Kaya niya bang makipagsabayan sa NBA? Ito ang 4 na bagay na magsasabing si Bronny ay handa na sa NBA. Depensa. Simula noong high school pa lang si Bronny, ipinakita na niya ang kanyang angking kakayahan sa depensa. Kahit pa man na hindi siyang number 1 option sa Sierra Canyon, sa scoring, ipinakita naman ng noong 17-year-old James ang kanyang pagiging elite defender. He was averaging 1.8 steals per game. At kitang-kita rin ang kanyang defensive presence at hustle every time na pumapasok siya sa korte. Hindi ito nakapagtataka dahil ang mga NBA players na kanyang tinitingala ay sila Derrick White, Jrue Holiday at Davion Mitchell ng Sacramento Kings. Si Mitchell ay isa ring 6-foot defensive guard na maihahambing kay Bronny. Same size, same height at same athletic ability. Athleticism. Hindi talaga maikakaila na si Bronny ay talagang anak ni LeBron. During the 2024 Draft Combine, naipakita talaga ni Bronny na nakuha niya ang athletic genes ng kanyang tatay na mangha ang lahat sa kanyang ipinakita sa agility and speed drills. Nagpakitang gilas din ang 19-year-old guard at nagtala ng 40.5-inch max vertical jump. Ang pang-anim na pinakamataas sa mga draft prospects na dumalo sa Combine. Underrated shooting. Sa 3-point shooting naman, gumawa si Bronny ng 19 out of 25 shots, finishing second sa lahat ng kumalahok ngayong taon. So far, dito pa lang napagtanto ng NBA scouts na kaya ring makipagsabayan ni Bronny in terms of shooting. Dahil dito, nakukumpleto niya ang attributes sa isang 3-and-D role player. Isang player na kayang depensahan ang pinakamagaling na player ng kupunang team habang nagpapasiklab din sa tres. Maturity at motivation. Obvious naman na matured at highly motivated na si Bronny. Sa mga interviews, ipinakita na niya ang professionalism at intelligence. Mga bagay na bihira sa mga teen prospects. Ngunit, kahit na maganda ang kanyang ipinakita sa Draft Combine, hindi pa rin mawawala sa isip ng lahat. Mataas ang kanyang chances na ma-draft sa NBA dahil kay LeBron. Aside from that, nagkaroon din siya ng major health issue nung atakihin siya sa puso at mag-collapse sa court nung nakaraang taon. Isama niyo pa na nalamang 6 feet and 1.5 inch lamang pala ang tunay niyang height. Nasabi rin ba namin na nag-average lamang siya ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists sa kanyang 1 year na paglalaro sa USC, University of South California, Trojans. Overall, hindi man superstar, all-star, or even starter caliber si Bronny ngayon. Mataas naman ang kanyang potential upang maging valuable member ng isang NBA team. Lahat ng teams ay gustong-gusto ang tipo ng player kagaya ni Bronny na kayang makipagbardagulan sa depensa at magbigay ng 5 to 10 points off the bench. Naging successful sa liga sila Patrick Beverley, PJ Tucker, Peyton Pritchard, Davion Mitchell, Gary Harris at Alex Caruso
dahil lamang sa ideyang ito. Sa mock drafts naman, si Bruni ngayon ay expected na ma-draft sa second round. Coincidentally, ang Los Angeles Lakers ang may hawak sa number 55 pick. Ang magiging kalaban na lamang ni Bruni ngayon ay extreme pressure. Pangarap niyang makilala siya ng tao sa kung sino siya at ano ang kaya niyang talagang gawin. Hindi lang dahil anak siya ng isa sa mga pinakamagaling na basketball players sa history.